Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo malungkot po ang gabi ko ngayon, kaya kakantahan ko na lamang po kayo ng isang awit. Ito po, pakinggan niyo po. After you go, I can catch up on my reading. After you go, I'll have a lot more time for sleeping. And when you're gone, it looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. Ayan po mga kapatid, matatapos na po namin. Yan pong Volkswagen po na yan, si 1303S. Napakaganda po nung kotse na to. Ito po ay pintura pa lang ang nakita nyo. Pero kapag ito po ay natapos na namin, mukhang wala pong panama si ating Mong Pagong. Kasi po itong Volkswagen na 1303S po na yan, naka-storage po kasi ang plaka niyan. Hindi ngayon makuha nung bagong nagmamayari ang plaka dahil yung dati pong may-ari nito, pamangkin din naman nila, bago umalis ng Pilipinas at pumunta sa ibang bansa, pinapinturahan niya ng charcoal gray. Ito pong Volkswagen po na ito na 1303S. Tapos, in-storage po sa LTO ang plaka. Ngayon, nagusto na pong paandarin at gamitin nitong kanyang mga tsuhin at tiyahin, hindi po makuha yung plaka dahil nga po, iba yung kulay. Kaya po, ang ginawa namin dito, ibinalik namin sa dating kulay at bumalik po yung sobrang ganda pa niya. Kasi nung araw, hindi po ganyan ang kulay ng mga sasakyan. Ayan, tignan nyo po yan. Yan ay kabubuga pa lang nung top coat. Wala pa pong bopping yan. Lalo na po siguro kung nabap na po yung Volkswagen na 1303S po na yan. Ito pong Volkswagen na yan, kumpletong-kumpleto po yan sa gamit. Talagang restored na restored. Hindi po katulad ni Mong Pagong na talagang marami rin naman po akong nagastos dito. Yun nga po, sa gulong pa lang ni Mong Pagong, yan po yung nakalagay doon sa aking Honda City. Naka 17-inch na mags po yan at ang kanyang gulong ay malapad din. Bagay na bagay po pala sa kanya yung malapad na gulong. Ang ginawa ko po dito ay nagtorno ako ng spacer, wheel spacer from 130 PCD at na-convert po siya ng 114 na PCD. Yung 4 holes po na yan, yung 4 studs. Ayan. Ito nga po, may 100 pa siya, 100 PCD. Pero ang ginamit ko na ay yung 114 na PCD kasi mas matibay yun. So ito na po yung ating Mong Pagong. Kompleto na po siya. Bukas ay dadalhin na po ito sa upholstery, diyan po sa baba sa Kainta para maipaayos na at magamit na po ni Engineer Roland. Ayan. Paikutin ko lang yung cameraman ko kasi po gusto ko lang maipakita sa inyo na lahat po ng pyesa nito ay binili ko ng mga bago. Tulad nitong headlight, pati itong pinaka-garnish niya na to, binili ko po yan, pati itong mga signal light. Ito lang ang hindi pa ako nakakabili dahil gusto ko yung original ang ikakabit namin dito. Pati po mga wiper blades nito, mga bago po yan. Ayan, pati yung arm. At pati po itong mirror, no? Bago po yan. Halos lahat po ng mga pyesang nilagay ko dito, pati yung upuan niya, bago lahat yan. Ngayon, kaya ko lang naman sinasabi sa inyo, pwede po pala kayo talagang mag-restore ng inyong Volkswagen kasi lahat naman po ay nabibili ang mga pyesa po na ito. Nakakapanghinayang po yung ibang mga Volkswagen Beetle na pinababayaan na lamang po na nabubulok. At siyempre, kung sobrang bulok na, katulad nung nandoon sa labas na halos hindi ko na talaga siya pwedeng buuin dahil wala na talagang natirang matinong metal na matinong yero. Talagang kinain na lahat ng kalawang. Kaya nakakapanghinayang po. Mga kapatid, kapag nakabuo ka ng ganito kagandang Volkswagen Beetle, hindi lamang ang na-achieve mo doon ay yung pangarap mo. Dito po kasi, kapag ka nabuo mo at na-restore mo yung ganitong mga Volkswagen Beetle, talaga pong ito ay success. Tumataas din po ang presyo niya dahil marami po ang nagkakagusto ng ganitong mga sasakyan. Lalong-lalo na po yung mga seniors na rin ngayon nakasama po ng kanilang kabataan ang Volkswagen Beetle.
ito pong nirestore ko, kahit ikaw ay senior, ito po ay power steering, hindi ka mahihirapan. At kahit na ikaw ay senior, ito po ay naka-electric air condition, kaya hindi ka po maiinitan. Kahit na traffic diyan sa Manila, kahit na traffic diyan sa Quezon City, kapag gamit mo yung mga ganitong klase ng upgrade ng Volkswagen, isa lang magiging problema ng senior dahil ito po ay manual. Ang kagandahan lang din naman po sa mga Volkswagen, hindi po matigas ang kanyang clutch, kaya po kayang-kaya pa rin po nung mga senior na wala pa pong arthritis. Ayan. Okay mga kapatid, puntahan po natin yung mga comments at mga question sa kanilang mga pagmamaneho sa mga super highways, yung mga nasisiraan po doon at yung karamihan din po ng mga tanong kay Autorans ay atin pong sasagutin. Okay mga kapatid, ang maipapakita ko po muna sa inyo ngayon, itong mga magagandang pagpipintura dito po sa Autorans. Kasama na po yung BMW na yan po ay pininturahan din ni Ka Wilmer. Kaya lang may tama sa kabila dahil nabangga nga po yan ng UB Express. Ngayon, ito pong ginto na nandito po sa Autorans na nilagyan ko nga po ito ng steel bumper, may mga kulang pa po ako dito kaya hindi ko pa ma-deliver kay Ka Jun Sumoba. Dahil wala pa po itong mga rubber po dito, ayan yung mga nakasingit dyan, ay hindi pa po dumarating yung mga orders ko. Pati yung nakalagay dito, plastic din. Tapos ito, napalitan ko na to, Ka Jun Sumoba. Mga bago na po lahat ito. Ayan. Ayan, bago na po yan. At ito po yung pinagpalitan. Oh, ito rin yung mga dati nyo. Mga sira-sira na po kasi talaga. Oh, ayan, napalitan na po natin. Oh, talagang kalakalawang. Dito rin, kalakalawang na siya. At hindi na po maganda. Ayan, oh, kumukulo na. So, pinalitan ko na rin yan. At ito naman pong pinaka-rain gutter. Ito, mga bago na rin po ito. At ito po ay ikakabit na lamang din po namin sa susunod na araw dahil naubusan naman ako ng double adhesive tape na yung 3M. So, Ka Jun, mga ilang araw pa, 1 o 2 araw, pag dumating na po yung mga hinihintay kong mga goma dito, ay maipapadala na sa inyo ang inyong ginintuang crosswind. Ay, teka nga muna nga pala. Ka Jun, humabol ka pa nga pala ng stereo. Gusto mong gayahin yung stereo ni Kuya Hubert? Eh di syempre ako na naman yung magtatabas-tabas doon para maikabit natin yung Nakamichi na Android na stereo na katulad nung kay Kuya Hubert. Naka-order na po pala si Engineer Russell. Baka po sa isang araw ay dumating na rin. Kaya lang Ka Jun since ako gagawa noon, bigyan mo ulit ako ng 1 linggo pa. Kasi medyo mahirap din pong gawin yon. Tuloy-tuloy po tayo. Ito pong babasahin ko pong comment ni 9 Enan. Ito po ay yung kanyang experience dito po sa South Expressway nung siya po ay masiraan. Pagkatapos po nito ay babanggitin ko rin po at babasahin ko yun namang ibang experience po ng mga motorista kung sila ay masiraan din sa ibang lugar. At babanggitin ko rin po dito po pagkatapos nito kung ano naman po ang kayang gawin ng ating mga highway patrol group. Kung halimbawang tayo ay magkakaproblema, sila ba ay pwedeng makialam diyan sa mga private na expressways? Babasahin ko po sa inyo yung pong ipinarating po nila sa akin na kanilang kasagutan dyan. So ito pong comment po ni 9 Enan, Sir, good day. Naranasan ko na siraan ako sa SLEX. Bali 1.2 kilometer na lang exit na ng Santa Rosa. Di naman ako tinikitan ng enforcer ng SLEX. Naging problema ng sasakyan ko, naputol yung belt at tumama sa manifold. Tumagas po yung ATF ko kaya di na pwedeng patakbuhin. Baka mag-overheat ang sasakyan ko. Naitabi ko pa at naghazard ako para alam ng mga dumadaang mga sasakyan na nasiraan ako. Mga ilang minuto lang, may dumating na SLEX enforcers at inassist naman kami na siya mismo tumawag ng tow truck na galing pa ng Kalamba. Towing lang ang binayaran ko hanggang sa exit ng Alabang at di naman ako sinabihan na kailangang i-impound ang sasakyan sa TPLEX kasi ganyan po yung na-experience ni Kuya Rod. At di naman ako sinabihan na kailangang i-impound yung sasakyan ko kaya laking pasalamat ko sa SLEX enforcer na nag-assist sa amin. Suzuki minivan po ang gamit ko sa sasakyan. Bakit ka titikitan? Gayong binayaran mo naman yung toll fee nila. Pwedeng racket nila yan. Kasi po mga kapatid, ang binabasihan din naman kasi nitong mga patrollers na yan, yung mga enforcers na yan sa mga private super highways, ang binabasihan po nila dyan na kapag ikaw ay naging obstruction doon sa kalsada,
ikaw ay titikitan. Ganyan po kasi yung ating traffic law. Ngayon mga kapatid, si Rolly Apostol, ang sabi po niya, dito sa Baguio, pag nasiraan ka ng sasakyan, tutulungan ka pa ng pulis. Walang violation. Totoo po ba yun, Mayor Magalong? Wala daw pong violation kapag nasiraan ka ng sasakyan dyan sa Baguio. Pero kapag coding, nako, wag na wag kang biyabiyahe dyan. Sigurado, matindi. Bawal na bawal po. Huling-huli ka. Kapag ka number coding ka dyan sa Baguio City, wag ka nang mag-attempt na magdala pa ng sasakyan kapag ikaw ay umiikot dyan mismo sa city. Kasi alam nyo mga kapatid, sa Baguio City, mas masarap pang mag-taxi ka na lang dyan. Halimbawa, inaabot ka ng coding, nakaparada ka naman doon sa hotel. Huwag ka nang magdala ng sasakyan, magpaikot-ikot ka dahil unang-una, traffic. Pangalawa, kung hindi mo kabisado, yung Baguio City, mamumroblema ka, magpapaikot-ikot ka lang doon. Pinaka-the best, sumakay ka ng taxi. Ang dami pong taxi dyan. Mag-commute ka na lang. At pinaka-the best din, sabi nga ni Mayor Magalong, mas masarap maglakad diyan sa Baguio City kung mamamasyal ka. Yun nga lang, pataas, pababa. Mapapagod ka, pero ang gandang exercise noon. At isa pa po, kapag ka nandyan kayo sa Baguio City, bawal maglakad dyan na nagse-cellphone ka. Bawal na bawal po yan. At ang alam ko rin, bawal din yung may headset ka. So, kung mali po ako, pakicorrect nyo lang po ako ha. Kaya sinasabihan ko na po yung karamihan na kapag nandyan kayo sa Baguio City, mayroong pong mga sinusunod na mga batas dyan, may mga sinusunod na mga rules dyan na para hindi kayo ngayon magkaroon ng problema, magkaroon kayo ng huli, ay manunood po kayong lagi ng mga vlogs po ni Autorans. At sa susunod po na vlog ko ay pag-aaralan natin yung iba't ibang mga batas sa bawat city na inyong pupuntahan, lalong-lalo na sa batas ng trapiko. Okay, so yun po yung sabi ni Rolly Apostol. Ngayon, ito namang si Rudy Austria. Ang sabi niya, ito din dapat sa Metro Manila. Lahat ng sasakyan, darating ang panahon masisira. Totoo naman yun. Yun ngang bago pa lang, nasisira na di ba? Stress ka na, titikitan ka pa, at i-impound ka pa. Parang nadapa ka na nga, tatadyakan ka pa. Ay, Pilipinas, hindi naman siguro. Kasi nandyan na yung batas na yan Kung nagkaroon ka nga ng obstruction dyan sa kalsada, wala namang ibang gagawin yung ating mga enforcers kung hindi tikitan ka. Noong araw, ewan ko kung meron pa ngayon, yung may komisyon, yung mga nagtitikit-tikit na yan. Dati sa Pasig, ganyan. Kaya walang ginawa kundi mag-ticket, di ba? So, inalis na yon. Ang alam ko, inalis na ni Mayor Vico yun. Wala na yung mga komisyon-komisyon dyan, ticket na lang ng ticket. So, yun po ang kagandahan kapag yung local government ay nakamasid din sa kanilang mga traffic enforcers. Ngayon, sabi naman ni Axel Gonzalez, yes, mabait talaga sa Baguio. Okay yan. Sabi ni Benok Millares, dapat yan ang gawing batas. Dapat pag nasiraan, dalhin sa talyer, hindi sa impounding area. Tapos yun na lang ang babayaran kung gaano kalayo ang pinagdalhan. Dapat ganun ang gawing batas. O yan. Okay mga kapatid, babasahin ko naman sa inyo yung pong message sa akin ng mga kaibigan po natin sa HPG. Kasi naitanong ko po sa kanila, yung mga nangyayari sa mga private superhighways na yan, kung meron bang magagawa ang HPG doon sa mga ginagawa naman ng mga patrollers or traffic enforcers dyan sa mga private superhighways na yan. Sir, ang mandato ng HPG ay para po sa national highways only. May sariling enforcement team, enforcer ang mga expressway. Nakagaya sa mga local ay jurisdiction po ang kanilang mga enforcer. Nagkakataon na lang sir ay binibigay or ini-endorse na ang mga expressway enforcer sa local PNP for traffic invest purposes. Hindi kasama sa mga roles natin ito sir, pero meron tayong SLEC satellite unit na nakabase po sa Batangas Startol. Sa usaping authority naman sir, pwede tayong manghimasok unless otherwise. Tumawag sa atin ang pamunuan ng expressways. So ibig sabihin pala, hindi sila pwedeng manghuli itong mga HPG natin diyan sa mga private, mga expressways na yan, mga superhighways na yan. Ngayon mga kapatid, speaking of HPG, mga kapatid, mag-iingat po kayo sa pagbili ng mga surplus na mga pyesa. Marami po kasing mga surplus na mga pyesa ngayon. Ang sabi nga nila, sariwang-sariwa pa, ang ganda pa ng mga pyesa. Merong mga nabibili na mga pyesa na mamahalin, tulad ng mga injectors, mga pumps, no? Surplus ang mabibili mo, sariwan-sariwa pa, baka mamaya ang mabili nyo
ay yung galing sa karnap. Katulad na lamang po nitong mga natiklo, mga nagcha-chop-chop ng mga sasakyan dyan sa San Jose del Monte. Natuntun po yan ng grupo ng HPG. Ang dami po ng mga sasakyan china-chop-chop doon sa isang lugar dyan na ito po ay galing doon sa mga rentangay. Merong magre-renta ng sasakyan mo, tapos hindi na ibabalik sa'yo, yung pala china-chop-chop na. Kaya po mga kapatid, mag-iingat po kayo dyan. Ang dami pong mga ganyan ngayon kasi bawal din naman po na bibili kayo ng mga pyesa na galing sa GSM. Ano po ba yung GSM? Galing sa magnanakaw, galing sa mga karnaper. Ang matindi rito, napakasipag po ng ating HPG. Mula po sa pangunguna ni Brigadier General Eliazar Mata. Kaya nga itong mga chop-chop na to, yung mga chop-chopa na yan ay nahuli dyan sa San Jose del Monte. Natuntun yan. Ito matindi. Kung ikaw ngayon ay bumibili ng mga pyesa dyan na alam mo nang iyan ay mga chop-chop, matutuntun ka rin nitong mga tropa ng HPG. At kapag ka ikaw ay nahuli na bumibili ka nitong mga galing sa GSM na yan, nako, delikado mga kapatid. Anti-fencing. At yung mga paninda na yan, hindi yan makakabuti sa'yo. Yung mga chop-chop na yan, makukulong ka pa kapag iyan ay hindi mo iniwasan. Ngayon, kung halimbawa may alam kayong mga ganyan, na mga nagcha-chop-chop, yung mga mahilig bumili ng mga surplus na mga pyesa, huwag kayong bibili sa mga yan, bumili kayo dun sa mga legit na mga nagbebenta ng mga surplus. Ayan, katulad nila Ariel Sonorio, katulad ng MC2 Auto Supply, si Miss Rupa Rosario, yung mga karamihan ng mga binablog ko, diyan kayo bumili. Dahil yan ay nandyan, may pwesos talaga sila sa Blooming Treat. Huwag kayong bibili dun sa mga lugar na wala sa mga pwesto na yan. Naku, napakadelikado. Baka yan ay mga chop-chop. Kaya po mga kapatid, narito po ang hotline ng HPG kapag ka meron kayong gustong isuplong na mga nagcha-chop-chop para mabawasan po yung mga masasamang loob na yan. Kaya po binabati natin ang grupo ng HPG sa pangunguna po ni General Mata dahil napababa po nila yung bilang ng mga nakakarna po ngayong taon na to sa buong Pilipinas, sa ating buong bansa. Congratulations po sa Team HPG at congratulations Major Aquino ng HPG, Sir Sibilia. Nakasama ko po kayo kanina. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po kay Lieutenant Colonel Piderio Jr., ang aming pong bagong Chief of Police dito po sa Antipolo. Mga kapatid, patuloy lamang po kayong manonood ng ating mga vlogs. Marami pa tayong mga gagawing vlogs para po makatulong sa inyo, hindi lamang sa inyong mga pagmamaneho, sa inyong pagkukumpuni ng inyong mga sasakyan, at para din po maisaayos natin yung ating pagsunod sa mga batas trapiko. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.